الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngayon mga kapatid ay dadako na tayo sa ika-11, ika-11 na aralin sa ating subject sa Aqida, at ito po ay papasok na po tayo sa tinatawag na Al-Mizan, timbangan. Ika nga, mayroon nga ba sa kabilang buhay na tinatawag na timbangan? Opo. At marami pong aya sa Quran na binanggit na mayroong timbangan, at marami ring hadith na pinag-usapan ang kaugnay sa timbangan. Ibig sabihin mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang mga gawain natin ay titimbangin sa kabilang buhay, mabuti man o masama. So ang timbangan ay may dalawang pakpak. May dalawang pakpak ang timbangan. So mayroon dito sa kabila, mayroon dito sa kabila. Ilalagay dito ang mabuti at so magaganyan po yung timbangan. Hindi po yung timbangan na bigas, timbangan na magbibigatan sila kung sino ang mas mabigat, at kung ano yung mabigat, yun ang magiging hatol sa atin sa kabilang buhay. Ya Allah, naway igawad sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang bigat ng mga mabubuting gawain natin kaysa masama o hindi mabuti na nagawa natin sa mundo. Allahumma amin. Ang timbangan ay ihahanda sa araw ng pagkabuhay na muli. Ito yung timbangan sa mga gawa natin. Maliban pa sa mga libro na kung saan doon nakalagay lahat ng mga ginawa natin, mayroon pang timbangan. Ito ang tunay na timbangan na mayroong dalawang bahagi upang magpatupad ng banal na katarungan. So Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na siya ay makatarungan. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wal waznu yawma idinil haqq, faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun, waman khaffat mawazinuhu faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. At ang pagtitimbang sa araw na ito ay totoo, walang duda. Kaya't yaong mga timbang ng kanilang mga mabubuting gawa ay mabigat ay magtatagumpay. Samantala, ang mga timbang na magaan ay yaong sumira sa kanilang mga sarili sapagkat pinagkailan nila ang aming mga tanda. So ang sino man na bumigat ang timbangan ng kanyang mabuti ay tunay na siya ay nagtagumpay. At kapag naman gumaan ito at mas mabigat ang kanyang timbangan ng masama, tunay na siya ay lugi, at dahil siya ay mapupunta po sa impyerno. Waliyadu billah. At para naman sa mga taong pantay ang kanilang mabuti at masamang mga gawa, at sila ang mga tinatawag na Al-A'raf. Yan po yung sa surah 2, Al-A'raf, kung saan naging pantay po ang kanilang mabuti at masama. Ika nga, hindi gumalaw ang timbangan dahil mas magka 50-50 ang bigat ng kanyang kasamaan na nagawa at mabuting nagawa. Walang titimbangin sa mga mabuting gawa ng isang di mananampalataya, sa halip ng mga ito ay gagawing abo na isasaboy sa hangin. Yan po. So, ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa As-Sirat, at ang sirat ay isang tulay sa ibabaw ng impyerno na ang paa nito ay hindi matibay. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mayroon sa kabilang buhay na lahat tayo ay dadaan dito. Ito po ay tulay na tinatawag na sirat. Sirat, isang tulay na wala ni isa sa atin, pati ang propeta ay tutulay dito, dadaan dito. At hindi ito matibay. Hindi siya matibay mga kapatid. Ito ay mayroong mga kalawit, parang bingwit, at tinik katulad ng mga puno ng saadan. Ang saadan is yung puno na punong-puno ng tinik. Ito ay mas matalim kaysa sa espada. Biruin niyo mga kapatid, mas matalim pa sa espada at mas manipis kaysa sa buhok. Subhanallah. Imagine niyo mga kapatid, mas matalas pa sa espada, mas manipis pa sa buhok, samantala ito ay tulay. La hawla wala quwwata illa billah. Ano na lang kayo, ang itsura ng makikita natin? Talagang makukulaps talaga tayo pagka ito nakikita natin, nadadaanan natin tulay. Subhanallah. Sa bawat magkabilang panig nito ay may mga kalawit na humahatak pababa sa sino man na inutos nito. May naghihila, mayroon siyang parang bingwit na hinihila ang mga tao na inutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na hilain, na hindi makatawid sa tulay na ito. Mayroong makakatawid dito ng mabilis, may mabagal, at mayroon din makakatawid dito subalit hindi masusugatan at may hiwa, samantala naman ang iba ay babagsak sa impyerno. So iba't iba po yung paraan ng pagtawid sa tulay na yan. Subhanallah mga kapatid. Itong tulay na ito, lahat tayo ay dadaan dito. So nakakatakot yung tulay na ito mga kapatid sa kabilang buhay. So dito lahat tayo mga mananampalataya, lahat ng mga mananampalatayang Muslim, pati ang mga propeta at mga sugo, dadaan sila sa tulay na to. Ang lahat ng tao
ay tatawid sa tulay na ito at ang mga mananampalataya ay tatanggapin sa paraiso matapos sila makatawid dito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Lahat kayo ay tiyak na dadaan dito. Ito ay pangako na katiyakang tutuparin ng inyong Panginoon. Si Ibn Qayyim rahimahullah, sabi niya, kahabagan na wasi ng Allah ay nagsabi, katatagan ng paa ng isang tao sa tulay na sa ibabaw ng impyerno ay kahalintulad ng katatagan sa tuwid na landas sa mundong ito. Kung gaano ka katibay sa pananampalataya mo dito sa mundo, ganun din katibay ang pagdaan mo sa tulay na yan. Ibig sabihin, kung matibay ang pananampalataya mo, malakas ang pananampalataya mo, padadaanin ka ng Allah ng malakas at matibay at hindi ka mahuhulog sa impyernong ito. Tatawirin niya ang tulay kung paano siya nanindigan dito sa mundo. So, yan po mga kapatid. At ang unang taong tatawid sa tulay ay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at mga sugo. Sila lang ang pinahintulutan na makapagsalita sa pagtawid dito. Ang isa sa sinasabi lang nila ay salim. Kumbaga, iligtas sila sa pagtawid sa tulay na yan. Pati mga propeta, humihiling sila na sila ay iligtas mula sa tulay na ito. At ang mga mananampalataya kaligtasan ng ibang mga Muslim ay nakasalalay sa kanilang nagawa. At ang iba naman ay tatawid na mas mabilis sa pagkurap kaysa kisang kisap mata, parang kidlat, may parang hangin, may parang kasing bilis ng kabayo, mayroong kasing bilis ng tumatakbo, naglalakad, mayroong gumagapang, samantalang iba hinahatak sa pababa. Ang mga Muslim sa pinanghawakan ng ang Quran at ang Sunnah ng Propeta sallallahu alaihi wasallam ay ang pinakamatulin sa pagtawid sa sirat papunta sa paraiso. Kasi ito patungong paraiso na po yan eh. Yan na po ang huling tulay tatawirin natin. Hilingin natin sa Allah na isama tayo sa ganitong mga mananampalataya. Allahumma amin. At alam niyo ba mga kapatid, para malaman ninyo, ang tulay na ito ay napakalalim sa kanyang ilalim. Mayroon dyan mga tinik. Mayroon dyan mga tinik na nakaabang. Bukod pa sa apoy na naglalagablab. At alam niyo ba kung gaano kalayo ang lalim ng tulay, yung tulay pag nalaglag yung tao sa impyerno, sa ilalim niya? Subhanallah. Napakalalim. 70 years. Pakita natin yung hadith ng Propeta sallallahu alaihi wasallam kung gaano kalalim yung tulay na ito. Nabanggit ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu kung gaano kalalim ang impyerno. Ibig sabihin mga kapatid, kapag ka nahulog ang tao dito sa impyernong ito, ay napakatagal bago niya mahulog, malaglag. 70 years, 70 taon ang lalim. Biro mo 70 taon ang lalim, napakalayo. La hawla wala quwwata illa billah pag nahulog ang tao doon. So, dito ay mararamdaman talaga ng mga hindi mananampalataya, yung mga Muslim din pero pasaway, gumagawa ng kasalanan, nagpapautang ng 5-6, lahat ng mga ginagawa nilang kasamaan ay mababayaran nila sa araw ng paghukom. At alam nyo, mahihiwa ang mga tao pagtutulay dyan. Pagka hindi sila mananampalataya, mahihiwa sila dyan. At may kusay silang hihilain ng isang bingwit na yan na inihanda doon sa magkabilang panig. Magkabilang doon sa may tulay na yan ay mayroong bingwit na hihilain ka kusa. So nakakatakot. Kahit naman maglalakad ka, tatakbo ka kung ganyan man ang tulay ang dadaanan mo. As-sirat al-mustaqim. Wala nang isa sa atin na hindi dadaan dito, pati propeta nga dadaan eh. Ang unang-unang dadaan dito ang propeta at mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pati sila sila lang makapagsasalita. Ang isa sa mga sasabihin nila, salim. Naghingi sila na maligtas nila sa tulay na ito. Tapos napakatalas pa, mas manipis pa sa buhok, mas matalas pa sa espada. Imagine mo yun, tulay na gano'n ng itsura. Wala quwwata illa billah. Yung napakaliit lang na tulay, napakanipis lang na napakaliit na tulay, takot ka na malaglag sa baba, na makikita mo ba naman ang lalim niya? 70 years? Kung nasa taas ka ng nyug na tapos dalawang nyug at lagyan ng tulay na maliit lang, kaya mo bang tumulay? Matatakot ka malaglag. Paano pa kayo pag yung tulay mas matalas pa sa espada at saka mas manipis pa sa buhok? Subhanallah. Ilayo na tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na makadaan sa tulay na ito na magagapang. Naway ipanalangin natin sa Allah na makadaan tayo na kasing bilis ng kidlat. Opo. Allahumma amin.
Ngayon, pupunta tayo sa katangian ng paraiso. Anong katangian ng paraiso? Actually, ang paraiso ay may 7 pintuan. Ay may 8 pintuan ang paraiso. At ito ang inihanda ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya sa araw ng paghukom. At ang paraiso na ito, mga kapatid, punong-puno ng prutas, punong-puno ng lawa. Mayroong lawa ng alak na hindi nakakasira ng utak. Mayroon dyan lawa ng honey. Mayroon dyan yung pulot pukyutan. Mayroon dyan lawa ng gatas. So, ito nagpapalakas sa atin. At meron ditong hurul 'ain, ang mga babae sa paraiso. At ang pinakamababang asawa ng lalaki dyan ay 2. Sa ibang hadith, 72. Pinakamababa. Walang single sa paraiso. Mafil dyan na tiazab, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Walang single sa paraiso. Walang single. Babae man o lalaki, makakapag-asawa lahat. Walang single sa paraiso. Kaya yung mga hindi nakapag-asawa sa mundo, huwag kayo malungkot. Hindi ka man nakapag-asawa sa mundo, hindi ka biniyayaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mabuti o asawa, anumang pinangarap mo na magkaroon ng asawa, hindi ka biniyayaan ng Allah dito sa mundo, huwag ka malungkot. Sa kabilang buhay, may asawa po kayo. At yung mga hindi nakapag-asawa, magiging reyna sila dyan sa paraiso. Kayo po ang reyna ng mga hurul 'ain. Opo. Ang hurul 'ain at ang mga babae sa paraiso, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, papasok sila sa mga babae dyan. Wala pong matanda sa paraiso. Tandaan niyo po yan, na walang matanda sa paraiso. Lahat po ay dalaga. Wa kawa'ib atraba. Urban atraba. Pari-pareho ang kanilang edad. Puro mga virgin. Wala pong lusyan dyan sa paraiso. Lahat ay virgin. At hindi nawawala ang virgin. Pag nagalaw yan, babalik ulit ang pagka-virgin niya. Ganyan ang paraiso. At mga babae dyan, lam yatmithun na insong kablahum, wala dyan. Wala nakagalaw sa kanila kahit sino. Wala pang nakitang lalaki ang buong buhay niya. Yung mga hurul 'ain dyan, pari-parehong edad. Mga bata. Mga 18 to 20 years old ang edad. Subhanallah, ang babata. Ang mga lalaki naman ay mga binata at matitipuno, malalakas. Bibigyan tayo ng Allah ng mga inumin na magpapalakas sa atin, kagaya ng inuming alak, inuming pulot pukyutan, inuming gatas na magbibigay sa atin ng lakas. Walang single sa paraiso. Mga babae na napakaganda, na kapag sumilip sa mundo, ay magiging mas maliwanag pa sa sikat ng araw ang kanilang mukha. At kapag nakadura sila, pag ang kanilang dura, kung sakali na sila idudura, ay mas mabango pa. Sa misk at lahat ng karagatan ay magiging pabango sa buong mundo. Yan ang hurul 'ain. Walang dumi sa paraiso, walang tulog sa paraiso. Lahat ay pagsasaya. At kaya tinawag na paraiso kasi punong-puno ng puno ng prutas. At ang prutas dito, mga kapatid, sa paraisong ito, hindi mo na kailangan akyatin. Hindi mo na kailangan akyatin yung durian, akyatin yung mangga, akyatin ng niyog. Diyan ay automatic lalapit sa iyo ang bunga niya. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, qutufuha daniya. Ang kanyang sanga lalapit mismo sa iyo. Hihiga ka lang, uupo ka lang. Kung ano ang isipin mo. Wala kung fiha ma tashtahi anfusukum, wala kung fiha ma tad'un. Lahat ng gusto mo, dumaan yung kamilyo, anong gusto mo? Inihaw, automatic inihaw na sa harapan mo. Mga ibon na nagsisiliparan, anong gusto mo? Inihaw na ibon, automatic na sa... Kung ano yung gusto mo. Ano bang, hindi lang magic to sa mundo. Kung ano ang gusto mo, ano ang gusto mong pagkain, lahat ay papasok sa imahinasyon mo, lahat yan ay nasa harapan mo na. Nasa harapan mo na. Ito ang paraiso, mga kapatid. Punong-puno ng prutas, punong-puno ng magagandang bahay. Ang kulay ng lupa nito ay saffron, kulay pula. Napakabango ng lupa ng paraiso. At ang kanyang sahig ay ginto, silver, mula sa mga perlas. Napakagandang lugar, bahay, na may mga tubig sa ilalim nito na dumadaloy mula sa alak, mula sa pulot pukyutan, mula sa gatas. Subhanallah. Tapos may mga babae pa. Mayroon pang palengke dyan, na doon nagpapakita ang Allah subhanahu wa ta'ala sa tuwing Biyernes. At ang pinakamataas na biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala dito ay ang magpagpapakita niya sa atin. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, kapag ang maninirahan sa paraiso ay pumasok na sila, tatanungin sila ng Allah, nais ba ninyo bigyan ko pa kayo? Kung baga bigyan ko pa kayo ng dagdag, sasabihin nila, hindi mo ba pinaputi ang aming mga mukha, pinaliwanag ang aming mga mukha, hindi mo ba kami tinanggap sa paraiso, niligtas sa impyerno? At nagpapatuloy sila magsalita,
At dito ang Allah subhanahu wa ta'ala ay magpapakita siya mismo. At dito ay makakalimutan ng mga tao ang lahat ng biyaya sa kanya dahil sa pagtingin nila sa kanyang mukha. Makikita natin ang pinakamataas na antas sa paraiso na biyaya ng Allah ang magpakita siya sa atin. Makakalimutan natin lahat yung kanyang biyaya. Bakit? Nakatitig tayo sa kanyang mukha. At mayroon dyan palengke, every Biyernes, pupunta lahat ng tao sa paraiso, pupunta doon at may kanya-kanyang antas. Natalakay ko po yan sa aking YouTube channel, na doon nagpapakita ang Allah. At kapag ka nagpakita ang Allah, babalik yung sa kanilang mga bahay sa paraiso, mas gwapo pa sa kanina. Every Friday, nagiging gwapo at nagiging maganda ang mga babae. Nadadagdag ang kanilang ganda at hindi tumatanda. Nadadagdagan ng kagandahan mo, nadadagdagan ng kagwapuhan mo every time na pupunta sila doon sa palengke na yun, every Friday. Kasi nagpapakita ang Allah sa kanila. Yun ang malaman ng market sa paraiso. Subhanallah. Napakaganda ng paraiso. Igawad na sa atin ng Allah na makapasok tayo sa paraiso na hindi na tayo dadaan sa parusa at pag mahirap na mga katanungan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag tayo ay titingin sa mukha ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kasing liwanag kung papaano ninyo nakikita ang kabilugan ng buwan. Hindi tayo mag-aagawan ng yung hari dadaan, hindi. Titingin ka kahit na nakahiga ka kung paano mo tinititigan ng buwan. Ika nga, walang kahirap-hirap ang pagtitig mo sa buwan, wala rin kahirap-hirap ang pagtingin mo sa Allah, hindi kayo mag-uunahan, kumbaga para masilip mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wujuhu yawma idin nadira ila rabbiha nadira. Ang mga mukha sa araw na ito ay magliliwanag, nakatingin sa kanilang Panginoon. Magliliwanag ang mga mukha natin, madadagdagan ang kagwapuhan natin. Subhanallah, ganda ng paraiso. Lahat ng gusto mo, makukuha mo. Lahat ng inimagine mo, dandiyan na sa harapan mo. Yung prutas, kusang pupunta sa bibig mo. Saan ka makakita ng ganitong uri ng biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala? At ang pinakamataas na biyaya ng Allah ay ang makita natin ang tunay niyang anyo, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang huling kukunin natin ngayon ay ang Jahannam. Kung may paraiso, may Jahannam. Ang impyerno ay inihanda naman ito sa mga taong tumanggi, sa mga taong sumamba sa mga Diyos-Diyosan, sa mga taong gumawa ng kasalanan, nagnakaw, nagpatubo, nangalunya, at iba pa pag pumatay. Ito ay sinindihan. Alam niyo ba kung gaano katagal pinainit ng Allah ang impyerno? Pinainit ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 1,000 taon hanggat sa ito ay naglagablab. Nung siya ay naglagablab, hanggat sa ito ay naging pula. Dinagdagan ulit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nanatiling nagliliyab sa loob ng 1,000 taon pa hanggang sa ito ay mamuti. Yan. Hanggang sa nagpatuloy ng 1,000 taon, hanggang sa ito ay mangitim. So, 3,000 years. Sa unang pagpapainit, ginatungan ng Allah subhanahu wa ta'ala, namula. Sumunod, 1,000 taon, pumuti sa sobrang init. Another 1,000 taon, 3,000 taon, umitim. Ngayon ang paraiso ay madilim. Madilim po, ang impyerno po ay madilim. So, ang mga pagkain dyan, mga kapatid, ay galing sa mga dumi ng mga sinunog, galing sa mga taniman, al-ghislin, al-zakum, al-dhariya. Yan ay mga pananim at mga sunog na mula sa katawan ng mga tao sa impyerno. Yan po ang kinakain ng mga tao dyan. La hawla wala quwwata illa billah. Hindi nakakapawi ng gutom, hindi nakakapawi ng uhaw. Kapag kaininom nila, ay malulusaw ang kanilang mga bituka. Yan ang impyerno, mga kapatid, sa panampalatayang Islam. Napakahirap ng impyerno. At ang panggatong dyan, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara. O kayo mga pananampalataya, qu anfusakum, iligtas din niyo ang inyong mga sarili. At ang inyong mga pamilya mula sa naglalagablab na apoy. Ang panggatong nito ay mga tao at mga bato. Tao ang panggatong dyan. Subhanallah. Alam niyo ba, mga kapatid, sa impyerno, yung laki natin na ito, kung sa paraiso ay magiging bata ka, tatangkad ka, kasing tangkad ni Adan, sa paraiso tatangkad po tayo ng 60 meter. 60 metro ang tangkad natin sa paraiso. Para ma-enjoy natin ang pagkakaroon ng asawa sa paraiso. Ma-enjoy natin yung pagkain, sarap ng buhay sa paraiso. Sa impyerno rin, palalakihin din ng Allah ang katawan mo. Ang mga hindi mananampalataya, sumamba maliban sa Allah, mananatili sila sa impyerno habang buhay. At bibigyan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala ng sukat na malaking. Bakit sila palalakihin? Ito ang sabi ng propeta, ang layo ng balikat ng di mananampalataya ay katumbas ng 3 araw. 3 araw lalakbayin ng kanyang balikat sa laki ng tao dyan, sa impyerno. Subhanallah. Kasing bilis pa ng kabayo ang tatakbo. At ang kanyang bagang ay sinlaki ng bundok ng Uhud. Subhanallah.
So, bakit ito gagawin sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala? Para maramdaman mo kung gaano kahirap ang parusa. Palalakihin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa impyerno para iparamdam sa'yo kung gaano kalaki ang sinusunog sa katawan mo. Gaano kalaki ang mapuputol ng mga bituka sa katawan mo. Palalakihin tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Palalakihin ng Allah ang mga tao sa impyerno. La hawla wala quwwata illa billah. Kung sa paraiso, patatangkalin ka ng Allah, palalakihin ka rin ng Allah. Ganun din sa impyerno. Palalakihin ka rin ng Allah para iparamdam sa iyo ang matinding parusa. Kasi kung malaki ang tao, mas maraming susunugin sa katawan niya. At sa tuwing masusunog ang balat mo, paulit-ulit itong ibabalik ng Allah para iparamdam sa iyo ang hirap at ng parusa ng Allah. Kullama nadijat juluduhum, baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab. Sa tuwing masunog ang kanilang balat, madurog ang kanilang balat, papalitan na naman ng Allah para iparamdam sa iyo ang parusa ng Allah kung gaano katindi ang kanyang parusa. Dito sa mundo, pag nasunog ka pa, magpapasunog ka pa ba ulit? Siyempre, ayaw mo na magsunog ulit eh. Hindi mo na, sabi mo, na hindi mo na kaya. Sa impyerno, wala ka hindi mo masabi, Ya Allah, tama na. Bagkus pag humiling ang mga tao dyan na, Ya Allah, pag-aanin mo po ang parusa sa amin, falan nazidahum illa adaba. Hindi namin babawasan, sabi ng Allah. Bagkus dadagdagan pa namin. Kasi sumuway kayo, binigyan na nga kayo ng babala sa mundo, nagpasaway pa rin kayo, hindi pa rin kayo naniwala. Kaya mas matindi ang parusa sa kanila at ang unang-unang hihingin ng mga tao ng impyerno sa mga tao sa paraiso ay tubig. Tubig ang unang-unang hihingin nila. Bakit? Napakainit ng impyerno. Napakainit. At ang lalim ng impyerno ay 70 years. Ang lalim ng tao ang panggatong dyan. Pati mga bato. Subhanallah. Nakakatakot ang impyerno, mga kapatid. Kaya lagi natin dinudua sa huling tasyahud at sa iba pang mga dua. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Isa sa mga dua natin every huling tasyahud ng sala. Humiling tayo sa Allah mula sa parusa sa impyerno, parusa sa libingan. So yan lang po mga kapatid, na may napulutan natin ng aral at tinalakay natin ngayon. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.